Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Nangyari ito taong 1956 sa lugar ng Negros Oriental. Sa isang tahimik at payapang baryo, namumuhay itong si Felix. Isang masipag at mabait na binata. Kasama naman ang kanyang ama na itago natin sa pangalang Cesar. Ginugugol niya ang halos buong araw sa bukirin. Nagtatanim at nag-aani upang may maipang tustos sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa kabila ng hirap ng gawain sa bukid, hindi kailanman nagreklamo itong binatang si Felix. Bagkus, ipinagmamalaki niya ang pagiging isang magsasaka. Isa itong hanap buhay na minana pa niya mula naman sa kanyang ama. Sa pagsikat ng araw, sabik niyang sinasalubong ang bawat umagang puno ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng kanyang kasiyahan sa simpleng buhay, may tila isang bahagi sa kanyang pagkatao na masasabing kulang. Ngunit hindi naman niya iyon matukoy kung ano. Sa liwanag ng araw, si Felix ay isang masipag na magsasaka. Tahimik, matiyaga at may malasakit sa kanyang pamilya. Ngunit sa ilalim ng mapusyaw na liwanag ng buwan, isa itong tagapagtanggol ng kanilang baryo laban sa mga nilalang ng dilim. Siya ay naging isang manunugis ng aswang. Matagal nang laganap ang mga kababalaghan sa kanilang bayan. Maraming gabi na ang may nawawalang hayop at may mga kwento ng biglaang pagkakasakit ng mga bata na hindi naman maipaliwanag ng albularyo. Alam naman ng mga matatanda na hindi ito pangkaraniwang sakit. May mga nilalang na gumagala sa dilim. Nagtatago ito sa anyo ng tao. Ngunit nagiging mababangis na pagdating ng gabi. Hindi isang ordinaryong mandirigma si Felix. Gamit niya ang isang mutya ng pangil ng unggoy na iniwan sa kanya ng kanyang yumaong lolo. Ayon sa alamat ng kanilang pamilya, ang pangil na ito ay may kapangyarihang lumantad ang tunay na anyo ng aswang kapag hinawakan. Kapag suot ito ni Felix, nagiging matalim ang kanyang pandama, mas lumalakas ang kanyang katawan, at nagiging mas mabilis ang kanyang kilos. Isang gabi, habang tahimik na natutulog ang kanyang ama, nagising naman si Felix sa tunog ng mga kaluskos sa labas ng kanilang kubo. Dahan-dahan niyang dinukot mula sa kanyang dibdib ang mutya at naramdaman niya ang kilabot na bumalot sa kanyang katawan. Alam niyang may aswang na naman sa paligid. Huminga ito ng malalim. Kinuha niya ang kanyang itak at lumabas ng bahay. Sa kabila ng malamlam na liwanag ng buwan, nakita niya ang isang anino na gumagalaw sa pagitan ng mga puno ng saging. Ang kanyang hinala ay tama talaga. Hindi ito isang pangkaraniwang nilalang. Ngayong gabi, malalaman natin kung sino ka. Bulong niya sa kanyang sarili habang mahigpit na hawak ang mutya at ang itak. Maya-maya pa sa kanyang harapan, unti-unting nagbago ang anino. Nagkaroon ng mahabang kuko, namutla ang balat, at lumabas ang matulis nitong pangil. Isang nilalang ng dilim ang nakaharap niya at handa siyang labanan nito para sa kaligtasan ng bayan. Tumindig naman si Felix sa harapan ng nilalang. Dama ang panlalamig ng hangin habang ang liwanag ng buwan
ay tumatama sa pangil ng kanyang mutya. Batid niya kaagad na isa lamang itong pangkaraniwang aswang. Walang mataas na antas ng pangkukulam o kakayahang magbalat kayo. Ang mga ganitong uri ay gutom lamang sa laman ng tao at ibang layunin kundi ang makapangbiktima. Dito humakbang ang aswang palapit sa kanya. Nakangisi ito at naglalaway. Ngunit hindi naman nagpatinag si Felix. Sa halip, inilabas niya mula sa loob ng kanyang kamesa ang mutya ng pangil ng unggoy. Nang sandaling yon, parang apoy na lumalagablag ang kanyang pandama. Biglang lumitaw ang kanyang paningin. Lumakas ang kanyang pandinig at naramdaman niya ang likas na enerhiya ng paligid. Sa gabing ito, hindi ka na makakapaminsala pa. Matigas niyang tugon dito. Bigla namang sumugod ang aswang, mabilis at walang pag-aalinlangan. Sa isang iglap, nakaiwas naman si Felix. Dumaplis ang matutulis nitong kuko sa kanyang balikat, ngunit hindi naman siya natinag. Gamit ang mutya, itinulak niya ang kanyang palad sa noo ng halimaw. Sa isang saglit, nangisay ito. Napasigaw naman ang aswang. Kitang-kita sa mga mata nito ang labis na takot habang ang kanyang balat ay unti-unting natutuyot. Para bang hinihigop ng mutya ang kanyang lakas. Dito sinamantala ni Felix ang pagkakataon. Sa isang mabilis na galaw, itinaas niya ang kanyang itak at buong lakas na pinugutan ang halimaw. Isang malakas na alulong ang pumalanhing sa hangin bago tuluyang bumagsak ang katawan nito sa lupa. Bumalot naman sa paligid ang isang nakakakilabot na katahimikan. Huminga ng malalim si Felix at itinago niyang muli ang mutya sa ilalim ng kanyang kamesa. Isa na namang gabi ng pagtutuos ang natapos at isa na namang nilalang ng dilim ang hindi na muling makapamiminsala sa kanyang bayan. Sa pagsikat ng araw, muli naman siyang bumalik sa kanyang normal na buhay. Isang simpleng magsasaka sa mata ng lahat. Ngunit sa likod ng kanyang maamong muka, siya ang bantay ng kanilang baryo. Ang antingero na handang harapin ang anumang panganib na dulot ng mga nilalang ng dilim. Sa pagsikat naman ng araw, bumalik naman si Felix sa palayan upang ipagpatuloy ang gawain. Tila wala itong pinagdaanang laban noong gabi. Ang kanyang kilos ay tulad pa rin ng dati. Matyaga niyang hinawaan ang mga damo sa pagitan ng mga halamang palay. Ngunit sa kanyang isipan, sariwa pa rin ang alaalang iyon. Ang huling sigaw ng aswang, ang bigat ng kanyang itak sa kanyang kamay, at ang malamig na katahimikan matapos ang laban. Habang abala ito sa pagtatrabaho, dumating naman ang kanyang amang si Cesar. May dalang banga ng tubig at nakasuot ng kupas na isang salakot. Sa unang tingin, tila isang pangkaraniwang araw lamang ito para sa mag-ama. Ngunit nang mapagmasdan ni Felix ang mukha ng kanyang ama, batid niyang may bumabagabag dito. Felix, alam kong hindi lang palayan ang inaatupag mo. Mahina ngunit matigas ang tinig ng kanyang ama. Napatigil naman si Felix at marahang ibinaba ang kanyang araro. Alam niyang hindi niya na kayang ikaila pa ang katotohanan. Matagal nang may hinala ang kanyang ama.
anak, tuwing umalis ka sa gabi, hindi ako nakakatulog. Alam kong may hinahanap kang hustisya. Alam kong gusto mong ipaghiganti ang iyong ina at ang iyong kapatid. Patuloy na wika ni Cesar habang nakatingin ito sa malayo. Napakuyom ang kamao ni Felix. Hindi niya inakalang ganoon kalalim ang pangunawa ng kanyang ama sa kanyang ginagawa. Hindi ko sila malilimutan, tay. Ang aswang ang pumatay sa kanila. Kung wala akong gagawin, papaano ako makakatulog sa gabi? Sagot niya, na puno ng pagpipigil ang kanyang tinig. Hindi kita pipigilan, anak. Pero sana, alalahanin mo rin ang sarili mo. Ang paghihiganti ay mabigat na pasan. Ayokong isang araw, ikaw naman ang mawala sa akin. Wika ng kanyang ama at tumingin sa kanya ng matagal. Hindi lang ito paghihiganti, tay. Sagot dito ni Felix. Ito ang tanging paraan para hindi na maulit ang nangyari sa atin. Tumitig din si Felix sa kanyang ama. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang takot sa mga mata nito. Hindi lang bilang isang ama, kundi bilang isang lalaking nawalan din ng pamilya. Nagtagal pa sila sa bukid noon. Walang nagsasalita. Ngunit sa pagitan ng katahimikan, dama ni Felix ang bigat ng pagmamahal at pag-aalala ng kanyang ama. Maya-maya pa ay nagpatuloy na si Cesar sa pagbubunot ng damo. Habang si Felix naman ay muling tumangan sa kanyang araro. Subalit sa kanyang puso, alam niyang hindi pa natatapos ang kanyang laban. Sapagkat sa dilim ng gabi, may iba pang mga nilalang na nagmamanman. Naghihintay ng tamang pagkakataon upang umatake muli. Dumaan ang mga linggo at dumating na ang panahon ng kapasan. Ang dating luntiang palayan ay unti-unting naging ginto. Sa ilalim ng araw, nasa 30 katao ang tumulong sa paggapas. May mga kalapit na magsasaka. May ilang taga-ibang baryo na dumayo upang magtrabaho, kapalit ng upa at pagkain, habang abala ang lahat sa pagbubunot ng palay. Napansin ni Felix ang 3 kalalakihan na hindi niya naman kilala. Hindi tulad ng ibang gumagapas. Ang 3 ay tila laging nagbabantay sa paligid imbis na magtrabaho ng maayos. Hindi rin sila sumasabay sa kainan o nakikisalamuha sa iba. Madalas silang nagbubulungan at palaging nasa laylayan ng bukirin. Malayong malayo ito sa karamihan. Nagpanggap naman si Felix na hindi sila pinapansin. Ngunit palihim niyang inobserbahan ang kilos ng mga ito. Hindi nagkakamali ang kanyang pakaramdam. Merong kakaiba sa dalawa. Dumaan ang 5 araw ng gapasan at natapos na rin ang anihan. Isa-isa nang nagsiuwian ang mga manggagawa. Bitbit naman ang kanilang bahagi ng ani bilang kabayaran. Ngunit hindi pa rin mapanatag itong binata. Ang 3 estranghero ay lumayo ng magkakasama. Hindi dumaan sa karaniwang daan pauwi. Nagpasya naman itong sundan sila. Bitbit naman ang kanyang mutya sa ilalim ng kanyang kamesa at ang itak sa kanyang tagiliran. Tahimik siyang lumakad sa lilim ng dapit hapon. Sinundan niya ang 3 mula sa di kalayuan. Sinisikap na hindi mapansin. Patungo ang mga ito sa makapal na kakawyan sa dulo ng bukirin, kung saan
Madalang na ang mga dumadaan na tao. Dito naman lalong lumakas ang kanyang hinala. Nang tuluyang lumubog na ang araw, huminto naman ang tatlo sa ilalim ng malaking puno. Mula sa kanyang taguan, nakita ni Felix ang isang nakapangingilabot na tanawin. Unti-unting nagbago ang anyo ng tatlo. Ang kanilang balat ay lumabo. Tila nagsimulang matunaw at humaba ang kanilang mga daliri. Ang kanilang mga mata ay nagdilim at lumitaw ang matatalas nilang pangil. Napakuyom ang kamao ni Felix. Hindi siya nagkamali. Ngayon kumpirmado na ang kanyang hinala. May mga aswang na nagkukubli bilang mga manggagawa sa kanilang baryo. Huminga siya ng malalim at hinawakan ang mutya ng pangil ng unggoy. Alam niyang hindi niya maaaring palampasin ito. Hindi naman nagpadalos-dalos itong si Felix. Sa halip na bumunot ng sandata o tumakbo, pasimpleng naglakad lang ito sa makitid na daanan. Kunwaring walang alam sa mga nilalang na nagtatago sa dilim. Ginawa niyang kaswal ang kilos na tila isa lamang pagod na magsasaka na papauwi na matapos ang maghapong gawain sa bukid. Mula naman sa anino ng puno, lumabas ang isa sa mga lalaki. Bumalik ito sa anyong tao. Nakasuot pa rin ng lumang kamesa at pantalong pangtrabaho. Nakangiti naman ito sa kanya, ngunit may kung anong malamig na titig ito. Nakangiti pa itong bumati sa kanya. Isa sa kakayahan ng kanyang mutya ay ang hindi ito kayang maramdaman ng kahit sinong aswang o masamang nilalang. Kahit mga albularyo ay hindi ito mapapansin. Ang may tanga ng mutya ng unggoy ay nagmistulang ordinaryong tao sa paningin ng lahat. Gayunpaman, napangiti naman itong si Felix. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang nilalaro lamang siya ng aswang. Lalong tumibay pa ang kanyang hinala. Kilala siya ng nilalang nito. Alam ang kanyang pangalan. Hindi naman siya sumagot. Sa halip, nilapitan niya ang lalaki. At kunwari tinapik pa ito sa balikat. Ngunit sa huling sandali, inabot niya ang bisig nito at hinigpitan. Ang hawak kasabay nito bumulusok ang matinding init mula naman sa kanyang palad. Ang mutya ng pangil ng unggoy ay gumana. Dito napangiwi ang lalaki. Waring nasusunog mula sa loob. Napatras ito. Pilit na kumakawala sa hawak ni Felix. Ngunit hindi nito napigilan ang paglantad ng tunay nitong anyo. Sa harap ni Felix, unti-unting kumulubot ang balat nito. Dumilim ang mata at lumabas dito ang mahabang pangil. Aswang ka nga. Malamig na tugon dito ng binata. Mula naman sa likuran ng lalaki, lumitaw ang dalawa pang kasama nito. Hindi na nag-abala pang magtago. Ang kanilang katawan ay nagsimulang lumaki. Ang kanilang mga kuko ay humaba na parang matalas na patalim. Ngunit hindi na umatras itong si Felix. Alam niyang ito na ang tamang oras para tapusin ang tatlong halimaw. Binunot niya ang kanyang itak at sa isang iglap, sumugod ang tatlong aswang. Isang matalim na kuko ang tumama sa hangin kung saan siya nakatayo kanina. Ngunit mabilis siyang nakailag dito. Gumalaw ang kanyang katawan ng otomatiko.
Parang sanay na sa ganitong laban. Itinuon niya ang mutya sa kanyang kaliwang kamay habang hawak ang itak sa kanan. Isang aswang muli ang sumugod sa kanya. Subalit, sinalubong ito ni Felix ng isang mabilis na hiwa mula sa kanyang itak. Dito tumilansik ang maitim nitong dugo at napasigaw ito ng sobrang sakit. Ang pangalawang aswang naman ay sumubok umatake mula sa likuran. Ngunit bago pa ito makalapit, humarap naman si Felix at idinikit ang mutya sa mukha nito. Mabilis na sinamantala ni Felix ang pagkakataon. Isang malalim na hiwa ang ginawa niya sa dibdib nito at bumagsak ang nilalang sa lupa. Naiwan ang isa pang aswang, ang siyang unang lumapit sa kanya. Dahan-dahan itong umatras. Kitang-kita sa mga mata nito ang takot. Alam nitong hindi sila mananalo laban sa binata. Mabilis na tumalikod ang aswang at tumakas. Huminga ng malalim itong si Felix. Nilingon ang dalawang aswang na wala ng buhay sa lupa. Isa na namang gabi ng pakikidigma ang natapos. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Kung may 3 aswang na nagtatago sa kanilang baryo, maaaring may iba pang nagtatago sa dilim, nagmamanman, naghihintay ng kanilang pagkakataon. At sa sandaling yon, nangako naman si Felix sa kanyang sarili na hindi siya titigil hanggat hindi niya natutuldukan ang banta ng mga halimaw sa kanilang bayan. Matapos ang matinding laban, pagod na pagod si Felix habang tinahak niya ang madilim na daan pauwi. Ramdam pa rin niya ang hapti ng gasgas sa kanyang braso at ang bigat ng katawan matapos makipaglaban sa 3 aswang. Ngunit higit pa sa sakit ng sugat, ang mas mabigat ay ang katotohanang may mga aswang na palang mismong nagtatrabaho sa kanilang palayan. Nagkukubli ito sa anyo ng ordinaryong tao. Naghihintay ng tamang sandali upang umatake. Pagdating niya sa kanilang kubo, naabutan niya ang kanyang amang si Cesar na nakaupo naman sa bangko sa may hagdanan. Waring naghihintay ito sa kanya. May sindi pang gasera sa tabi nito at sa kanyang muka, bakas ang sobrang pag-aalala. Felix anak, saan ka ba nang galing? Bungad na tanong dito ng kanyang ama. Dito napabuntong hininga si Felix bago ito umupo sa harapan ng kanyang ama. Alam niyang hindi niya ito dapat nililihiman, lalo na't ang laban niyang ito ay hindi lang para sa kanya, kundi para rin sa kanilang bayan. Inabangan ko ang 3 lalaking hindi natin kilala mula sa kapasan. Tama ang inala ko. Tay, purong mga aswang sila. Tugon niya sa kanyang ama. Ano? May mga aswang palang nagtatrabaho sa palayan natin? Mahinang tanong nito na waring hindi makapaniwala sa kanyang nalaman. Matagal ko na silang pinagmamasdan. Hindi sila humahalo sa ibang manggagawa. Palaging magkasama at may kakaibang kilos eh. Kaya sinundan ko sila pagtapos kanina ng kapasan. Sa may kakawyan, nakita kong tunay nilang anyo at nilabanan ko sila. Mautal-utal na wika dito ng kanyang anak. Napaayos ng upo ang kanyang ama. Hindi naman may tago ang pag-aalala sa kanyang muka. Felix anak, alam kong sanay ka sa pakikipaglaban sa mga halimaw na yan. Pero hindi mo ba naiisip kung gaano ito kapanganib? Paano kung may kasama silang iba? Paano kung isang araw,
Sila naman ang makahuli sa'yo. Pag-aalala na wika dito ng kanyang ama. Napayuko na lamang si Felix. Alam niyang tama ang ama niya. Hindi niya kailanman minaliit ang mga aswang, ngunit batid din niyang ito na ang tadhana niya, ang ipaghiganti, ang kanyang ina at kapatid, at higit sa lahat, protektahan ang kanilang bayan. Tay, kung hindi ako ang gagawa nito, sino sa tingin mo? Mahina niyang tanong dito sa kanyang ama. Tumahimik naman ito. Alam niyang walang makakapigil sa anak niya. Ngunit bilang isang ama, hindi niya kayang isipin maaring mawala si Felix, ang huling alaala niya ng kanyang pamilya. Hindi kita pipigilan, anak. Pero sana mag-ingat ka. Dahil kahit gaano ka pa kalakas, ang isang pagkakamali ay maaaring ikapahamak mo. Sagot naman dito ni Cesar. Mahina ito ngunit puno ng sensiridad. Tumango naman si Felix. Alam niyang mas malaking panganib pa sa hinaharap. At hindi pa niya alam, ang laban na kanyang sinimulan ay magdadala sa kanya sa mas madilim na katotohanan. Isang lihim na mas malalim pa kaysa sa kanyang inaasahan. Sa paglipas ng mga linggo, habang wala pa ang panahon ng taniman, muli namang lumisan si Felix upang maghanap ng ibang mapagkakaabalahan. Nakaugalian niya ng magtungo sa mga kalapit na baryo upang tumulong sa mga magsasaka o mangingisda kapalit ng konting kabayaran o kahit pagkain. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya inaasahan ang kanyang matutuklasan, isang lihim na babago sa kanyang pagkatao. Sa ikatlong baryo mula sa kanila, isang tahimik at payapang lugar na napapaligiran ng kagubatan. Nakilala niya ang isang matandang lalaki na nagngangalang Willie. Matipuno pa rin ito para sa kanyang edad. May matalas na mga mata at matikas na tindig. Ngunit ang higit na ikinagulat ni Felix ay ang hindi maitatanging pagkakahawig nito sa kanyang yumaong lolo na si Samuel, ang albularyong nagbigay sa kanya ng mutya ng pangil ng unggoy. Hindi siya nakapagpigil. Pasensya na po kayo, pero kilala niyo ba si Samuel? Tanong niya ng may kaba. Bakit mo siya hinahanap, iho? Sagot dito ng matanda. Nagtaas pa ito ng tingin na waring nagulat. Siya po ang aking lolo, ngunit matagal na po siyang namayapa. Sagot naman dito ng binata. Bahagyang natahimik naman si Willie. Tila pinag-aaralan nito ang muka ni Felix. Waring hinahanap ang bakas ng katotohanan sa kanyang mga mata. Maya-maya pa, bumuntong hininga ito at tumayo. Kung gayon, tama ang hinala ko. Apo ka nga ni Samuel. Ako nga pala si Willie, ang kanyang kakambal. Tugon dito ng matanda. Ano? Kakambal? Nagulat na tanong dito ni Felix. Oo, ngunit matagal na kaming nagkahiwalay. Bata pa lamang kami. Pinili niyang manatili sa ating bayan at sundan ang yapak ng ating mga ninuno bilang albularyo. Habang ako naman ay lumayo upang takasan ang anino ng ating lahi. Sagot naman dito ng matanda. Hindi naman kaagad nakaimik itong binata. Maraming tanong ang bumalot sa kanyang isipan. Ano pong ibig niyong sabihin? Kunot noong tanong nito.
Hindi mo pa alam ang buong kwento. Felix, kung ano man ang dahilan kung bakit naging albularyo ang iyong lolo, may mas malalim na dahilan kung bakit ako lumayo. Wika nito habang malalim ang titig nito sa kanya. Napatingin naman si Felix sa matanda at sa kanyang puso. Alam niyang isang bagong lihim ang kanyang malaman. Isang katotohanang maaring magpabago sa kanya laban kontra sa mga nilalang ng dilim. Nagpatuloy ang katahimikan matapos ihayag ni Willie ang kanyang pagkakakilanlan. Ramdam ni Felix ang bigat ng revelasyong ito, ngunit higit pang lumalim ang kanyang pagkalito nang biglang bumuntong hininga ang matanda at muli itong nagsalita. Ay, hindi mo pa alam ang buong katotohanan. Ang iyong lolo Samuel at ako ay hindi pangkaraniwang tao. Kami ay kabilang sa lahi ng Ituman. Tugon dito ng matanda. Ituman? Ano po ba yon? Napapakunot ang noo ni Felix nang itanong iyon. Tumingala naman si Willie. Tila iniisip kung papaano ipapaliwanag ang isang lihim na matagal nang nakatago. Ang Ituman ay isang sinaunang lahi na nagmula sa angkan ng mga babaylan. Kakaibang kakayahan ang ating dugo. Malakas sa mahika, sa panggagamot, at sa pakikidigma laban sa mga nilalang ng dilim. Ngunit may sumpang bumabalot sa ating angkan. Paliwanag naman ito. Anong sumpa? Gulat na tanong dito ng binata. Huminga ng malalim si Willie bago naman ito nagpatuloy. Sa ating lahi, kapag may kakambal na isinilang, ang isa ay magiging albularyo, isang tagapangalaga ng liwanag. Ngunit ang isa ay magiging aswang. Mahina ngunit madiin na wika ng matanda. Ano? Namilog ang mga mata ng binata. Iyon ang dahilan kung bakit kami nagkahiwalay ng iyong lolo. Alam ng aming mga magulang ang sumpang ito. Kaya mula pa noong kami mga bata, pinaghiwalay na kami. Si Samuel ay pinalaki bilang albularyo at ako ay lumayo. Natakot na baka isang araw, ako ay maging isa sa mga halimaw na nilalabanan ng ating angkan. Salaysay pa dito ni Willie. Nanlamig ang katawan ni Felix. Kung totoo ang sinasabi ni Willie, kung totoo ang sumpa, nangangahulugan bang may dugo ng aswang ang matandang nasa harapan niya? Napansin ni Willie ang pag-aalinlangan sa mukha ng binata. Kaya naman mapait itong ngumiti sa kanya. Huwag kang matakot, iyo. Hindi ko kailanman pinayagang lunakin ako ng sumpa. Lumayo ako upang hindi matukso, upang hindi ito mangyari. Wika pa dito ng matanda. Hindi pa rin makapagsalita si Felix. Mula pagkabata, ang alam lang niya ay isa siyang apo ng isang dakilang albularyo. Isang tagapagtanggol laban sa kasamaan. Ngunit ngayon, nalaman niyang bahagi rin ng kanyang lahi ang mismong kalabang kanyang sinusumpa. Ngunit may isang bagay na dapat mong malaman, Felix, iho. Ang sumpa ng lahing Ituman ay hindi basta-basta nagwawakas. Seryosong wika pa ng matanda. Ano pong ibig niyong sabihin? Isang matalim na titig ang ibinigay sa kanya ni Willie. Bago nito sinambit ang mga salitang gumimbal sa kanya. Hindi mo pa alam ang lahat, iho. Ngunit tanungin mo ang iyong ama. Seryosong wika at tingin ni Willie sa binata. Nanginginig naman ang kalamnan ni Felix.
may mas malalim pang lihim ang bumabalot sa kanyang pagkatao. At alam niyang kailangan niyang malaman ang katotohanan bago tuluyang mahuli ang lahat. Pinagmasdan ni Willie si Felix. Kitang-kita niya ang gulat sa mukha ng binata. Alam niyang mahirap tanggapin ang revelasyong ito, ngunit wala nang panahon upang itago pa ang tunay na katotohanan. Iho, hindi lang basta dugo ng ituman ang nananalaytay sa iyo. May dahilan kung bakit ikay malakas. Kung bakit ang mutya ng pangil ng unggoy ay mas makapangyarihan sa iyong mga kamay kaysa sa ibang antingero. Ikaw ay bunga ng isang sumpa na matagal nang umiiral sa ating angkan. Patuloy na wika dito ni Willie. Ano pong ibig niyong sabihin? Mas lalong bumigat ang loob ni Felix. Napabuntong hininga si Willie. Tila hirap ito sa kanyang sasabihin. Ang iyong ina, siya ay mula rin sa lahi ng ituman. Sa ating lahi, mahigpit na ipinagbabawal ang pagsasama ng dalawang ituman. Dahil kapag nangyari iyon, may malaking posibilidad na ipanganak ang isang kambal, isang tagapangalaga ng liwanag at isang anak ng dilim. Paliwanag pa dito ng matanda. Anong ibig sabihin nito? Mahina niyang tanong at nanlamig naman itong si Felix. Ibig sabihin, posibleng mayroong kang kakambal. Hindi totoo yan. Kung may kambal ako, nasaan siya? Dahang-dahang napataras si Felix. Tila hindi ito makapaniwala sa kanyang nalaman. Iyon ang hindi ko alam. Matagal na akong lumayo sa ating angkan upang takasan ng sumpa. Ngunit kung buhay ang iyong kambal, may dalawang posibilidad. Maaaring itinago siya ng iyong pamilya o kaya siya ang dahilan kung bakit pinatay ang iyong ina at kapatid. Nag-iba naman ang ekspresyon ni Willie na tila may hinanakit ito. Parang sinampal ng malamig na hangin si Felix. Sa buong buhay niya, ang alam niyang misyon niya ay ipaghiganti ang kanyang ina at kapatid mula sa mga halimaw. Ngunit papaano kung ang tunay na halimaw ay isang bahagi ng kanyang sariling dugo? Tumingin si Willie sa kanya, seryoso at puno ng babala. Iho, kung may natitira pang aswang sa inyong bayan, malaki ang posibilidad na konektado ito sa sumpa ng lahi natin. Bago mo ipagpatuloy ang laban, kailangan mong malaman ang katotohanan tungkol sa iyong sarili. Dahil kung tama ang hinala ko, hindi lang basta aswang ang kalaban mo. Babala dito sa kanya ng matanda. Lalong lumalim ang pagkalito ni Felix. Kung totoo ang sinabi ni Willie, may mas malaking banta ang paparating. Isang banta na hindi niya kailanman inakala at maaaring ang pinakamalupit niyang kalaban ay ang kanyang sariling kapatid. Habang naglalakad si Felix kasama si Willie papunta sa bahay nito, tila parang nananaginip ito. Bawat hakbang ay parang naglalakad sa isang hindi tiyak na landas at ang mga revelasyong natuklasan niya ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Ang mga sinabi ni Willie ay parang hindi niya kayang iproseso ng buo. Ang kanyang lolo, ang mutya ng pangil ng unggoy, ang lahi ng ituman, at ang nakakagimbal na katotohanan na meron siyang kambal. Isang kapatid na maaring aswang. Isang bahagi ng kanyang dugo na
maaaring siyang magdala ng kapahamakan. Nasa bahay na ni Willie siya nagpalipas ng gabi at bagamat sinigurado ng matanda na hindi siya isang masamang aswang, hindi pa rin ito matiyak kung anong uri ng nilalang ang kanyang kambal. Iniisip ni Felix kung papaano niya haharapin ang lahat ng ito. Papaano kung ang kambal na tinutukoy ng matanda ay hindi lang isang ordinaryong tao? Papaano kung isa nga itong aswang? Isang malamlam na umaga, umalis si Felix mula sa bahay ng matanda at naglakad ito pauwi sa kanilang baryo. Ang araw ay mataas na at ang hangin ay banayad. Ngunit tila hindi ito nakakapagpawala ng bigat na kanyang nararamdaman. Pagdating naman sa kanilang bahay, tumambad sa kanya ang kanyang amang si Cesar na abala sa mga gawaing bahay. Ngunit nang makita niyang papalapit na itong si Felix, tumigil ito at napansin ang malalim na pag-iisip sa mukha ng kanyang anak. Felix anak, saan ka ba nang galing? Tumatagal ka yata sa inyong lakad. Tawag dito ng kanyang ama. Lumapit naman si Felix sa ama. At kahit may mga tanong na umaaligid sa kanyang isipan, isang bagay lamang ang nais niyang itanong. Ang pinakamahalagang bagay sa lahat. Tay, may kakambal ba ako? Tanong dito ng binata. Nagulat naman itong ama niya sa tanong ng anak. Nawala ang kasiglahan sa kanyang muka at tila nag-aalinlangan. Pero bago pa ito makapagsalita, muling nagtanong si Felix. Tay, gusto kong malaman ang katotohanan. Kung may kambal ba ako, bakit hindi ko ito nakilala? Hindi ko siya naramdaman sa buong buhay ko. Hindi ko siya naririnig. Kaya kung may kambal man ako, sabihin mo na sa akin kung nasan at sino ito. Madiing tugon niya sa kanyang ama. Tumahimik na lamang si Cesar at nagpatuloy siya sa kanyang ginagawa. Ngunit ang mga mata nito ay hindi maipaliwanag. May takot, may lihim na hindi matukoy ng binata. Nag-aalala ako anak. Alam ko ang tanong na yon ay hindi madaling sagutin. Pero hindi ko kayang sabihin sa iyo ang lahat ng iyon. Pero may isang bagay na kailangan mong malaman. Ang sumpang sumasakop sa ating pamilya ay hindi madaling pag-usapan. Ang iyong ina at ako, sa simula ay hindi alam ang lahat ng ito. Hindi kami sigurado kung ano ang magiging resulta kung ikaw ay magkaroon ng kakambal. Tugon dito ni Cesar. Huminto ito sandali upang tingnan ng kanyang anak. Napahulog ang ulo ni Felix. Nagsimula ng magdilim ang kanyang paningin habang nakatingin ito sa kanyang ama. May kakambal nga ako. Bakit mo ito inilihim sa akin ng napakatagal? Seryosong tanong dito ng binata. Hindi ko nais na magdulot ng takot sa iyo. Hindi ko nais na maging sanhi ng pagkawala mo ng iyong lakas. At ayokong makita ka na balisa tungkol sa ating lahing ituman. Sumpa iyon na hindi kayang baguhin ng kahit sino. Kung may kakambal ka, wala kaming magagawa. Tugon dito ni Cesar habang nakatanaw ito sa malayo. Hindi naman makapaniwala si Felix. Alam niyang may mga lihim ang ama. Ngunit hindi niya inisip na ang lahat ng ito ay nauugnay sa kanya. Ang kanyang buhay, ang misyon niya bilang antingero
ay tila isang piraso lamang ng mas malaking kwento. Isang kwento ng lahi at sumpa. Bakit hindi mo ko prinotektahan ni Tay? Bakit hindi niyo ko pinagsabihan? Tugon dito ng binata. Nakita ni Cesar ang pag-aalala sa mukha ng anak at sa wakas ay tumayo ito at lumapit na sa kanya. Felix, anak ko, sana'y malaman mo. Hindi ko sinasadya. Nais ko lamang ipagtanggol ka mula sa sumpang ito. Hindi ko alam kung papaano uumpisa ng pagkwento sa'yo sa tunay nating lahi. Sana maintindihan mo ko, anak. Malungkot na wika dito ng kanyang ama. Hinaplos naman ito ang likod ng kanyang anak at nagsalita ito ng, Hindi mo ito kasalanan. Ang sumpa ng ituman ay kasaysayan na sa ating pamilya. At ikaw, anak, ay may malaking papel sa lahat ng ito. Kung ano man ang mangyari, sana'y matutunan mong tanggapin ang iyong lahi, ang iyong kaharian. Huwag mong hayain na sirain ito ang iyong misyon. Mag-ingat ka, Felix. Dagdag pa dito ng kanyang ama. Tumango naman itong si Felix. Bagamat puno pa rin ng mga tanong, alam niyang hindi pa ito ang huling usapan nilang mag-ama. Ngunit sa ngayon, kailangan niyang tanggapin ang hindi maipaliwanag na katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao at ang kanyang daraanan. Ang pakikibaka laban sa kanyang sariling lahi at ang paghahanap ng sagot sa kung sino nga ba ang tunay na kalaban. Mula nang matuklasan ni Felix ang lihim ng kanyang lahi at ang sumpang bumabalot dito, nagsimula siyang magduda sa bawat aswang na kanyang kinakalaban. Ang mga tanong tungkol sa kanyang kambal ay nagsimulang maggasik ng alinlangan sa kanyang puso. Paano kung ang mga aswang na kanyang nakakasagupa ay hindi lamang mga nilalang ng dilim, kundi ang kanyang sariling dugo? Papaano kung isa sa mga kalaban niya ay may anyo at kalikasan na katulad niya? Ang masakit na katotohanan ay hindi na may tatago pa. Maaring ang mga aswang na tinutugis niya ay maaring kakambal niyang ipinagkait sa kanya ng tadhana. Isang gabi, habang naglalakad sa madilim na kagubatan upang magbantay sa mga nilalang ng dilim, nagpasya na si Felix na muling harapin ang mga aswang sa isang paraan na hindi pa niya nasusubukan. Maghahanap siya ng pagkakataon na makaharap ang mga ito ng personal. Hindi upang sugurin sila, kundi upang malaman kung may kakambal nga siyang nagtatago sa dilim. Pinili niyang magtago sa isang malalim na liwanag ng buwan. Matatagpuan niya sa isang pook na madalas daanan ng mga aswang. Isang kagubatan na may kabuntot na kasaysayan ng mga pagsalakay ng mga halimaw. Nang sumapit ang gabi, ito ay nagsimulang naghintay. Bawat tunog ng hangin, bawat alingaw-ngaw ng mga dahon ay isang mensahe sa kanya. Sa kalagitnaan ng gabi, tumambad sa kanya ang isang grupo ng 3 aswang. Mga nilalang na hindi pa niya nakalaban sa nakaraan. Inilabas ni Felix ang kanyang mutya ng pangil ng unggoy. Ngunit sa halip na magsimulang magsagupa, naghintay lamang siya at nagmanman. Habang ang 3 aswang ay patuloy na dumadaan sa madilim na kagubatan,
Hindi naman agad kumilos itong si Felix. Sa halip, nanatili siyang nakatago sa likod ng isang matibay na puno. Nakasubsob ang ulo at patuloy na tinitingnan ang mga nilalang na ito. Sa ilalim ng malamlam na buwan, bawat hakbang ng mga aswang ay tila bumibigat sa kanyang dibdib. Ang init ng kanyang katawan ay sumasalungat sa lamig ng hangin. Sa mga sandaling yon, nagtipon sa isipan ni Felix ang mga alalahanin tungkol sa kanyang pagkatao. Kung isa nga ba sa kanila ang kanyang kakambal. Dahil sa kanilang mga itsura, wala siyang makita ni isa man na may kahawig sa kanya. Hindi tulad ng ipinakita ni Willie na may malupit na aura ng pagkakaiba. Ang mga aswang na ito ay may likas na kasamaan sa kanilang mga mata. Ngunit wala itong sinasabing koneksyon sa kanya. Nagmasid naman ito ng mabuti. Sinusuri ang mga mata, ang galaw, at ang pisikal na anyo ng bawat isa. May isang aswang na may kakaibang pangingilabot sa kanyang mga mata. Ang mga mata nito ay tila may kasaysayan ng puot at galit. Ngunit wala siyang makita ni katiting na pagkakahawig. Ang isa naman ay may mahabang pangil at katawan ng isang malupit na nilalang. Ngunit hindi ito umaabot sa mga imahe ng mga aswang na may koneksyon sa kanyang lahi. Ang huling aswang ay mukhang mas matanda. Ang katawan ay mabigat at may mga paltos, ngunit hindi rin ito nagbukas ng anumang pahiwati ng koneksyon sa kanyang dugong ituman. Walang kamukha sa kanila, walang hudyat ng pagkakatulad sa mga nilalang nito. Doon naisip ni Felix na baka nga hindi ang mga aswang na ito ang kailangan niyang labanan. Hindi pa siya handa na malaman kung ang kalaban niya ay ang kanyang sariling dugo. At alam niyang kailangan niya ng mas maraming panahon upang maganda para sa isang mas mabigat na labanan. Kaya naman sa kabila ng pagtitiis at ang kagustuhang sumugod, nagpasya si Felix na hindi na makialam. Hinayaan niyang makalagpas ang mga ito sa kanilang daanan. Sa bawat hakbang nila palayo, naramdaman niyang isang saglit na ginhawa. Pero hindi pa rin nawala ang kabang gumugulo sa kanyang isipan. Hindi pa ngayon, hindi pa ako handa. Bulong ni Felix sa kanyang sarili, habang pinipigilan ng sarili na tumayo at sundan ang mga aswang. Bumalik siya sa puno at dahang-dahang naglakad palayo. Nag-iisip ito ng mga susunod na hakbang. Kung ang mga aswang nito ay hindi ang kanyang kambal, may iba pang pagkakataon. May ibang pagkakataon siyang makita ito. Ngunit hindi ngayon. Sa hindi pagkakataong ito, ang tunay na kalaban ay hindi pa humarap sa kanya. At ang susunod na laban ay hindi na maiiwasan. Ang lihim ng ituman ay naghihintay at ang mga sagot ay nasa likod ng mga aswang na hindi pa niya kayang labanan. Lumipas ang ilang linggo at hindi mawala sa isipan ni Felix ang mga tanong na nagbabadya sa kanya. Ang alinlangan, ang takot at ang pangarap na ipaghiganti ang kanyang ina at kapatid ay hindi na kayang itago pa. Pinag-isipan niya ang mga sinabi ni Willie.
ang mga nakatagong lihim tungkol sa lahi nilang ituman at ang posibilidad na ang kanyang kalaban ay ang mismong kakambal niya. Isang gabi, habang abala si Cesar sa mga gawaing bahay, nagpasya si Felix na kausapin ang ama. Hindi na ito makakapayag ng ganitong kalagayan. Kailangan malaman ang katotohanan, anuman ang mangyari. Tay, may kailangan akong malaman. Nasaan ang aking kambal? Tanong ni Felix habang may titig ito ng kabigatan. Pinili na ni Cesar na hindi sumagot agad. Ngunit sa mga mata nito ay may kita ang malalim na takot at kalungkutan. Tumayo siya at naglakad palayo. Tila nag-iwas ito. Ngunit si Felix ay hindi na kayang maghintay pa. Dito sumunod siya sa kanyang ama. Tay, kailangan ko nang malaman anong nangyari sa kanya. Bakit hindi ko siya nakita? Pagmamakaawa ng binata. Ang pighati sa mukha ni Cesar ay hindi niya na kayang itago pa. Mabilis niyang nilingon itong anak at tumigil. Anak, hindi ko na kayang itago pa. Hindi mo na kailangan magpatuloy sa paghanap dahil ang katotohanan ay napakabigat. Malungkot na tugon dito ng kanyang ama. Tumingin si Felix sa mga mata ng ama. Puno ito ng pagnanais na maintindihan ang lahat. Ano pong ibig niyong sabihin, tay? Pinalo ni Cesar ang kanyang noo at napabuntong hininga. Ang iyong kambal, anak, kinuha siya ng mga kalahi nating aswang. Naguluhan naman itong si Felix. Nag-isip. Mula naman sa mga salitang yon. Ano? Bakit po kinuha siya ng mga aswang? Papaano at bakit, itay? Nagsimulang umiyak itong si Cesar. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng kirot. Noong bata pa kayo, Felix, noong ipinanganak ka, ang iyong kakambal ay nawala. Hindi ko alam kung paano nila ito ginawa. Ngunit alam ko na sila ang kumuha sa kanya. Binawi nila siya mula sa amin. Ang iyong ina at kapatid na babae ay pinaslang nila dahil sa pagpigil nila na kunin ang kakambal mo. Sa sandaling iyon ay hindi pa ako nakakauwi ng bahay. Tahimik na tumulo ang mga luha ni Cesar habang patuloy itong nagsasalita. Halos magunaw naman ang mundo ni Felix sa kanyang narinig. Ang sakit na nadama sa mga salita ng ama ay parang sinaksak siya ng paulit-ulit. Ang pinaniniwalaan niyang misyon ng buhay, ang pagpatay sa mga aswang ay nauurong. Nauurong sa ideya na ang mismong nilalang na ipinanganak upang labanan ay ang kanyang sariling dugo, ang kanyang kambal. Pinaslang nila ang ina at kapatid ko. Napakasama nila. Tiyak ako na ginawa nilang halimaw ang kakambal ko. Papatayin ko silang lahat. Galit na wika dito ng binata. Hindi mo kayang gawin iyon. Ang sumpa ng ituman ay mas malupit kaysa sa anumang pag-iwas. Dahil kahit anong gawin mo, ang iyong kakambal ay bahagi ng kasaysayan ng ating pamilya. Kung mayroon man pagkatalo sa atin, hindi mo siya kayang patayin. Hindi mo siya kayang labanan, Felix. Sagot naman dito ng kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay punong-puno na ng lungkot. Ang mga salitang yon ay tumagos kay Felix na parabang naglaho ang lahat ng mga paniniwala at mga kalaban na matagal niya nang
pinanindigan bilang kanyang misyon ay nagiging mas malabo. Ang mga tanong na bumabagabag sa kanyang isipan ay lalong lumalalim. Kung hindi ko siya kayang patayan, anong magiging papel ko? Tanong ni Felix. Ang tinig nito ay napakabigat para sa kanyang ama. Maya-maya pa ay sumagot ito sa kanya. Ang tanging paraan upang masagip siya, anak, ay hindi sa pamamagitan ng pagpatay. Ang kailangan mong gawin ay alamin ang paraan upang mag-isa ang liwanag at dilim sa iyong sarili, upang malampasan ang sumpa na nagsasabing hindi magkakasundo ang dalawang nilalang. Ikaw ang magiging susi, Felix. Pero kung hahayaan mo ang galit na mangibabaw, ang iyong kapatid ay magpapatuloy sa kanyang landas ng kadiliman. Malungkot na wika ng kanyang ama. Ibig sabihin, Itay, kailangan kong patawarin kung ano man ang naging kasalanan ng aking kakambal sa mga naging biktima niya. Napayuko naman si Felix. Ang mga luha niya ay dumadaloy na sa kanyang mga mata. Oo, anak. Sa iyo ang desisyon kung paano mo haharapin ang iyong sarili at ang iyong kakambal. Hindi ko alam kung ano ang magiging resulta. Ngunit tiyak ako na kung kaya mong tanggapin siya, malalampasan mo ang sumpang ito. Tugon dito ng kanyang ama. Si Felix ay nanatiling tahimik. Ang mundo niya ay tila naglaho at ang isang masakit na katotohanan ay patuloy na umiikot sa kanyang isipan. Ang nilalang na itinuring niyang kalaban ay hindi lang aswang. Siya ay isang bahagi ng kanyang sariling buhay. Isang malamlam na gabi, habang naglalakad pauwi si Felix mula sa palayan, napansin niyang may kakaibang pakaramdam sa paligid. Ang hangin ay tila dumadaloy ng mabigat at ang malamlam na buwan ay nagbigay ng kakaibang liwanag sa madilim na kagubatan. Parang may isang presensya na sumusuong sa kanyang paligid at isang pangingilabot ang sumuot sa kanyang katawan. Alam ni Felix, may aswang sa malapit. Agad niyang hinugot ang mutya. Nakahanda na sa isang posibleng labanan. Ngunit bago pa man siya makapag-isip ng susunod na hakbang, isang anino naman ang dahan-dahang lumapag mula sa itaas ng isang puno. Ang lalaki, ang aswang ay mabilis na lumapit sa kanya. Hindi nito tinatanggi ang dilim at ang mga anino. Lahat ng ito ay isang bahagi ng kanyang kalikasan. Napahinto naman si Felix at ang kanyang mga mata ay nag-aalab ng tapang at ang puso niya ay mabilis na tumibok. Agad niyang inihanda ang kanyang sarili. Alam niyang isang matinding labanan ang naghihintay. Sa isang saglit, tumalon siya patungo sa aswang at ang dalawang nilalang ay nagtagisan ng lakas at kagalakan ng laban. Parang hangin silang nagsasalpukan. Bawat galaw ay mabilis at puno ng galit. Si Felix ay matalim, isang binatang antingero na biyasa sa bawat galaw ng mga aswang. Ngunit ang lalaki, bagamat isang aswang, ay may lakas at kagalingan ring hindi biro. Sa bawat hagupit ng mga katawan, ang mga dahon ng sanga ay naguguluhan at bumagsak. Naglalaban sila sa gitna ng kadiliman at ang bawat segundo ay puno ng tensyon. Ngunit sa kabila ng mabilis na laban, hindi naman iniiwasan ng aswang ang pagsasanib ng kanilang mga katawan.
Isang mabilis na pag-ikot ng katawan ni Felix at isang sa pantahan ng lakas mula naman sa kanya ang nagresulta sa pagbagsak niya sa lupa sa kabila ng sakit at pagkatalo. Nakuha pa niyang magtangka ng isang mabilis na laban. Habang nakahiga sa lupa, bumangon si Felix at nagpatuloy sa pag-atake. Ngunit sa isang iglap, ang aswang ay mabilis na lumapit at pumaibabaw upang tapusin ang laban. Tinutok nito ang matutulis na pangil, handang tapusin si Felix. Ngunit nang makita ng aswang ang mukha ni Felix sa liwanag, napatras ito. Ang mga mata ng aswang ay nanlaki at ang katawan nito ay nag-aalangan. Sa ilalim ng ilaw ng buwan, ang mga detalye ng mukha ni Felix ay naging malinaw. At ng mga sandaling yon, natigilan ang aswang. Ang mga mata nito ay matalim na nakatitig kay Felix. At doon, sa kabila ng madilim na hangin, tila nagkalapit ang mga kaluluwa ng dalawang nilalang. Mabilis na napagtanto ni Felix ang nangyayari. Ang aswang na nakatayo sa ibabaw niya ay may parehong mga mata, parehong hugis ng muka. Ang pagkakaiba nila ay tila isang salamin. Isang kakaibang pagkakapareho sa mga detalyeng hindi niya kayang ipaliwanag. Halos eksakto ang kanilang itsura, ang kanilang mga mata, ang mga linya ng kanilang muka. Parang isang hindi matukoy na koneksyon. Nakita ito ng aswang. Isang malalim na buntong hininga ang lumabas mula sa kanya. At sa isang iglap, umatras ito. Hindi na itinuloy ang pagpatay kay Felix. Sa kabila ng pagkatalo at bighati, nagbigay ang aswang ng isang matang naglalaman ng takot, pag-aalinlangan at isang uri ng pagkatalo na hindi matutumbasan ng lakas. Si Felix naman ay nanatiling tahimik sa ilalim ng buwan. Muling napako sa kabila ng paggagimbal. Ang mga tanong na bumabagabag sa kanyang isipan ay muling lumutang. Hindi lang bilang isang laban kontra sa aswang, kundi bilang isang pagninilay tungkol sa kanyang sarili at sa nilalang na humarap sa kanya. Ikaw? Bakit? Anong nangyari? Mahina niyang tinanong habang nakatingin sa aswang na umaatras. Hindi naman sumagot ang aswang. Sa kabila ng lahat ng laban, umalis ito at naglakad palayo sa dilim ng kagubatan. Ang labi ng takot ay iniwan sa ere at si Felix ay nanatiling mag-isa. Magulo ang isipan at tanging ang buwan na lang ang saksi sa mga sagot na hindi pa natutuklasan. Kinabukasan, habang si Felix ay tahimik na nagmumuni-muni sa ilalim ng puno ng mangga sa harap ng kanilang bahay, nagpasya naman itong umamin sa ama. Ang hinala at takot na bumabalot sa kanyang isipan ay hindi na kayang itago pa. Ang karanasan sa kagubatan, ang pagtama ng kanyang muka sa liwanag ng buwan, at ang pagkikita nila ng aswang na kamukha niya ay hindi na kayang ipagkait. Tay, may nakita akong aswang kagabi. Kamukhang kamukha ko ito. Mahinang nagsimula si Felix. Ang mga kamay ay nanginginig habang nagsasalita.
Nakita naman ni Cesar ang panginginig ng katawan ng anak. Alam niyang may mabigat na bagay na nangyari. At tila ito ang simula ng katotohanan na matagal niyang pinagtakpan. Hinawakan niya si Felix sa balikat, ngunit hindi kayang itago ng kanyang mga mata ang labis na takot. Anak, ibig sabihin, nagkaharap na kayo ng iyong kakambal. Sagot naman dito ni Cesar. Ang tinig nito ay mabigat at puno ng panghihinayang. Wala namang imik itong si Felix. Ang mga salitang yon ay parang mga palasong tumagos sa kanyang puso. Ang kambal na kinamumuhian niya, ang nilalang na naisip niyang kalaban, ay hindi lang isang aswang. Siya ay bahagi ng kanyang dugo, bahagi ng kanyang pagkatao. Sa gabing yon, muling bumalik si Felix sa lugar kung saan sila nagtagpo ng aswang. Ang lugar sa ilalim ng malamlam na buwan. Alam niyang kailangan niyang makaharap ang nilalang na yon. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Habang naglalakad siya sa madilim na kagubatan, nakaramdam siya ng kakaibang presensya. Isang malamig na hangin ang dumaan at sa isang iglap, lumabas mula sa mga anino ang lalaki, ang aswang na kamukha niya. Felix, nagbalik ka. Mahinang tinig nito. Ang mata nito ay puno ng kalungkutan at puot. Ang lalaki naman ay tumayo sa harap ni Felix at sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagsalubong ang kanilang mga mata. Ang kanyang pangalan ay Ismael at siya ang kambal ni Felix, ang aswang na itinataguyod ng sumpa ng kanilang lahi. Ikaw ang kakambal ko. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Anong nangyari sa'yo? Tanong dito ng binata. Si Ismael naman ay huminga ng malalim at saglit na tumahimik bago ito magsalita. Ako si Ismael. Nung magkaharap tayo kagabi, lihim kitang sinundan. At nakita ko ang pag-uusap mo ng iyong ama. Dahil sa sumpa nga sa ating lahing ituman, isa akong aswang at wala na akong magagawa doon. Mahinang wika naman dito ni Ismael. Magiging kalaban ba kita? Magpapatayan ba tayong dalawa? Seryosong tanong dito ni Felix. Hindi mangyayari yon, Felix. Magkaiba man tayo ng tangan, iisang dugo pa rin tayo. Paano ko makakasiguro? Pinaslang nga ng mga katulad mong aswang ang ina at kapatid ko. Wala akong alam sa nangyari noon, Felix. Lumaki man ako sa piling ng mga aswang, pero alam ko sa sarili na hindi ko sila mga magulang. Maaring kadugo pero hindi sila ang aking mga magulang. Seryosong tugon dito ng aswang. Nagkatinginan sila at sa kanilang mga mata namutawi ang isang uri ng pagkakaugnay. Isang lukso ng dugo. Isang koneksyon na hindi nila kayang itanggi. Bagamat magkalaban ang kanilang mga kapangyarihan, may nararamdaman silang hindi may paliwanag. Isang unyon na puno ng pagnanasa para sa kalayaan. Felix, alam kong hindi mo ako kayang patawarin at ako rin ay nahulog na sa madilim na landas. Ngunit hindi ko nais na magpatuloy sa ganitong buhay. Ang sumpa na ito ay hindi ko na kayang hawakan. Patuloy na wika pa dito ni Ismael. Tahimik na nakatayo si Felix. Hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Kung hindi mo nais ito, bakit hindi tayo gumawa ng paraan upang maputol ang sumpang ito?
Kung meron tayong kapangyarihan, bakit hindi natin kaya itong baguhin? Saad naman dito ni Felix. Si Ismael naman ay sumulyap sa paligid. Ang dilim ng kagubatan ay tila pumapalibot sa kanila. Hindi ko alam, Felix. Wala nang magagawa. Pero may pag-asa pa tayo. Kung magkaisa tayo sa kabila ng sumpang ito sa atin, posible tayo magsama bilang antingero at aswang. Ang mga mata ni Felix ay naglaho ang mga duda. Isang paghahangad ng pag-asa, ng pagtanggap, ang bumangon sa kanyang dibdib. Tayong dalawa, magkakampi. Si Ismael naman ay tumango at sa kabila ng lahat ng takot at alitan, nagsimula silang maglakad patungo sa isang bagong landas. Ang dalawa, magkapatid, magkaaway sa kapangyarihan at naglalaban sa kanilang pagnanasa ng kalayaan. Ngunit sa mga mata nilang nagtatagpo, may isang bagay na malinaw. Isang hindi matitinag na koneksyon na magdadala sa kanila sa isang mas mataas na misyon. Isang pagkakataon na baguhin ang kanilang tadhana. Magkaiba man sila, magkaibang landas ang tinahak, ngunit isang pangako ng pag-asa ang nagsimula sa gabing yon. Habang nag-uusap sina Felix at Ismael, ang paligid ay nagsimulang magbago. Ang malamlam na buwan ay napalitan ng isang nakakatakot na dilim at ang mga sanga ng mga puno ay nag-umagat nang parang mga kamay na nagsusumamo. Ang hangin ay dumaloy ng mabilis. May kasamang amoy ng alikabok at takot. Naramdaman ni Felix na parang may kakaibang presensya na papalapit sa kanila. Isa itong pakiramdam ng panganib na nag-aalab sa hangin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang matinding tunog ang sumalubong sa kanila. Mga yapak na mabilis na dumaan sa ilalim ng kagubatan. Nasa gilid ng dilim, nagsimula ng sumulpot ang mga anino at sa isang iglap, isang grupo ng mga aswang ang lumitaw mula sa kabundukan ng mga puno. Si Ismael naman ay agad na tumingin kay Felix at ang kanyang mga mata ay puno ng pangamba. Felix, sila na. Sila ang mga aswang na pinagtaksilan ko. Mag-ingat ka. Sambit nito sa kanya. Sa kabila ng pagiging aswang, ay hindi naman talaga likas na masama itong si Ismael. Ang grupo ng mga aswang na humahabol sa kanya ay ipinagkanulo siya sa mga antingero. Ngunit bago pa man makapaghanda si Felix, ang mga aswang ay nagsimulang sumugod. Ang kanilang mga mata ay kumikislap ng galit at pagnanasa. Isa sa mga aswang ang humarap kay Ismael. Ang mga pangil ay nakaumang at nagbibigay ng isang malupit na ngisi. Hindi na nagdalawang isip pa itong binata. Agad niyang hinugot ang pangil at sumugod laban sa kanila. Si Felix, bagamat hindi pa lubos na nauunawaan ang buong sitwasyon, ay nagpasya ng makipaglaban sa tabi ng kanyang kambal. Hindi niya kayang hayaan ang kalaban na magtagumpay sa kanila. Ang dalawa ay naging isang buo. Magkasama ito sa bawat hakbang at nagsimulang magtagisan ng lakas at kapangyarihan laban sa mga aswang. Ang mga pangil ng mga aswang ay humahagupit sa hangin at ang mga kagat ng kanilang mga pangil ay dumaan sa kanilang katawan. Ngunit si Felix at Ismael ay mabilis na umatake, palipat-lipat at pinipigilan
ang mga kalaban sa pamamagitan ng kanilang mga sariling kapangyarihan. Ang mga aswang ay tila hindi mapigil. Ngunit habang ang mga salpukan ay patuloy, nagsimula nilang mapansin na ang lakas at tapang ng magkapatid ay hindi mababali. Ang bawat galaw nila ay sabayang sinusuportahan. Isang pagsasanib ng liwanag at dilim ng antingero at aswang. Nagpapalitan sila ng mga malulupit na hampas at malupit na kagat. Ang mga katawan ng aswang ay nawawala sa dilim ng kagubatan. Ngunit patuloy pa rin ang laban. Isang aswang na mukhang pinuno ng grupo. Mabilis itong lumapit kay Ismael. Matapos ang ilang sandali ng laban, isang matinding palo ang tumama kay Ismael at ito ay napatumba sa lupa. Si Felix naman, nang makita ang kapatid na nakaluhod, ay nag-alab ang kanyang galit at puwersa. Habang ang mga aswang ay sumugod upang tapusin ang kanilang misyon, si Felix ay bumangon at naglunsad ng isang matinding pag-atake. Bumangon si Ismael at nagsimulang makipaglaban muli. Sa kabila ng sugat at pagkabigo, nagtagumpay ang magkapatid laban sa mga aswang. Isang aswang na natira ang sumuko at sa takot na makita ang kanilang lakas, tumakas ito mula sa laban na may banta sa kanilang mga tenga. Habang tumatakbo ang natitirang aswang sa dilim, si Felix at Ismael naman ay nakatayo sa gitna ng kagubatan. Pawisan at sugatan nito. Ang mga ulap sa itaas ay nagbigay ng ilang liwanag at ang mga sugat nila ay naging simbolo ng kanilang lakas at tapang. Nagkatinginan silang dalawa. Ang mga mata ay puno ng pagkakaunawaan. Ngunit sa kabila ng tagumpay, ramdam nila ang banta na hindi patapos. Ang laban ay hindi patapos. Kailangan natin maging handa sa susunod na pagsubok, Felix. Hindi natin alam kung kailan tayo susubukin muli. Wika ni Ismael. Ang kanyang tinig ay mabigat, ngunit may kasamang lakas. Si Felix naman, kahit napagod at sugatan, ay tumango naman sa kanya. Magkaisa tayo, Ismael. Huwag mong ipagkait sa akin ang pagkakataong matulungan kita. Tugon dito ni Felix. At sa gabing yun, sa kabila ng madugong laban at mga sugat na kanilang natamo, nagpatuloy ang magkabiyayang magkapatid sa kanilang misyon, ang harapin ang tadhana ng kanilang lahi at baguhin ang kanilang kapalaran. Pero bago pa man sila suungin ng panganib at laban ng buhay, kailangan muna nilang harapin ang tunay nilang pagkakakilanlan at uumpisahan nila ito sa pagharap ni Ismael sa kanyang amang si Cesar, ang antingero na may kakaibang mutya at ang aswang na may kakaibang kakayahan bilang isang lahing ituman. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin sa tindi ng salitang kadugo. Aminin man natin o hindi, ang pagiging magkadugo ay may pagkakaugnay na hindi natin matatanggihan. Isang patunay din ang lahing ituman na hindi lahat ng aswang ay pinili nila ang ganitong kalagayan. Subalit nagpatunay rin ang kwentong ito sa pagmamahalan ng magkapatid sa kabila na ilang taon nilang pagkakahiwalay. Mga kabaryo, hanggang dito na lang ang kwento natin. Naway merong kayong napulot na aral at may natutunan kayo sa kwentong inilahad natin ngayon.
hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.